Kamusta Aquarius? Welcome to Like a Tarot. Gamit ang mystical cards at saka angel number mo, alamin natin kung ano ang situation mo. Connected ito sa reading natin para mabigyan ka ng kaalaman, advice at saka idea. Pasensya na kayo guys kung hindi ako agad nakapag-upload kasi marami na pala akong cards na kailangan kong i-cleanse at saka ipinahinga ko na din. Cleanse ko na siya lahat kaya natagalan. Bago ko nasundan yung ilang videos na natapos ko na. Babasahin ko sa inyo yung meaning ng cards na ito. Itong red fox, ibig sabihin, may transformation na mangyayari sa buhay mo na magugustuhan mo. Huwag kang mahihiya kung i-apply mo sa sarili yung transformation na magaganap. Kasi magpapasaya ito sa iyo. Pwedeng mag-travel ka, magkaroon ka ng bagong negosyo or trabaho, or marami kang matututunan na magagamit mo. Kung hindi pa ito dumarating, huwag mainip. Itong Raven naman, merong balitang darating sa iyo. At ang advice ng card na ito, yung balita na darating or pagkakataon, siyasatin mo muna. Ma-excite ka kasi sa maririnig mo, yung blessing na darating. Hindi mo muna dapat ito ipaalam sa lahat or sa kaibigan. Kaya sinasabing hindi mo muna dapat ipaalam kasi merong fake news na darating sa iyo. May posibilidad na ito yung mapili mo bago yung blessings na sinasabi. Nakadalawang cards ka na nagsasabing gamitin mo yung kaalaman mo at skills. Ang ilan sa inyo ang magiging blessing sa iyo ay yung kalusugan mo. Ang una mong angel number ay 111, intuition. Binigyan ka na ng hint ng mystical card na yung darating na transformation ay ikakasaya mo. Yun yung magiging guide mo kung kailan ito darating. 1111, a reminder from the universe to be present in the moment. Kaya kung ano man yung mga bagay na ginagawa mo sa ngayon, ipagpatuloy mo lang ito. Kasi sinabi na ng mystical cards na hindi mo kailangan mainip, kaya hindi mo rin kailangan hintayin. Kumbaga, kusang darating. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Aalamin natin yung situation mo, situation ng person mo, situation ng relasyon at saka kung ano ang magiging outcome. At sa uli kukuha ako ng charms. Kaya ko ito ginagawa para malaman natin kung ano yung mga pagbabagong nangyayari. Ace of Swords, the Hermit in reverse, at Six of Swords in reverse. Itong mga cards mo na ito ang nagsasabi na maraming
idea, plano na darating. Kasi ito yung ilan sa transformation na mangyayari. Kaya i-apply mo sa sarili mo yung mga nararapat na pagbabago. Na makabago. Yung makakasunod ka ba sa kung ano yung trend ngayon. At saka time din ito na hindi puro ikaw na lang yung nagsosolve ng problems mo. Kailangan meron ka ng person na mahihingahan nito. At saka binibigyan ka ng payo ng mga cards na kung saan ka man pupunta, ano yung kondisyon ng lugar mo or sitwasyon mo, ipapaalam mo sa family. Kahit na nasa wastong edad ka na, importante naman talaga na alam kung ano yung kondisyon mo or sitwasyon. Mag-ingat sa aksidente sa tubig. May posibilidad din na ang ilan sa inyo dahil sa mahirap na sitwasyon mo, marami ka nang iniluha. Sa career o negosyo, nagugustuhan yung strategy mo or mga plano at saka maaasahan ka. Ang advice ng mga cards, okay yung makisama pero wag mo masyadong i-pressure yung sarili mo para lang magustuhan ka ng mga katrabaho mo. O kaya suki sa negosyo. Kaya magkakaroon ng transformation kasi sa cards mo pinakita na meron ng mga sitwasyon na hindi na dapat ipagpatuloy sa career or negosyo o kaya dapat baguhin. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo sinisikap mong makipag-connect sa person mo pero siya, ginagawa niyang komplikado ang sitwasyon. At ang advice ng cards, sikapin mo na makapag-usap kayo at magkaroon ng clarity kung ano yung dapat itama. Sa ilang single naman, ayaw mo sa negative kahit na kinukwento lang ito sa iyo. Pero meron ka pa ring matututunan kaya pakinggan mo din. The Hangman, King of Pentacles at Three of Pentacles. Pinapakita sa cards ng person mo na lahat ng paraan na pwedeng maging successful siya ay gagawin niya. Ito yung focus niya at saka pinagsusumikapan. Matulungin yung person mo at saka mabuti siyang makipagkapwa-tao. Yun nga lang pagdating sa'yo, yung parang kampante na siya sa mga gusto niyang sabihin o gusto niyang gawin. Sa financial, ang ilan sa inyo, ang prioridad mo sa ngayon ay yung makapag-save ka ng money. At saka binabalanse mo din lahat ng mga gagastusin mo. Tatlong cards na ang nagsasabi nito na yung financial mo ay patuloy na magiging maganda yung daloy. At kahit maganda na yung estado mo sa career o kaya sa negosyo ay patuloy ka pa rin na yung gugustuhin mo na mas kumita. Nagkakaroon ka ng magandang daloy na financial, yun ay dahil sa kasipagan mo. Para naman sa ilang single, pwedeng schoolmate mo ito, katrabaho, or kalugar na nagkakagusto sa iyo. Ibang klase din yung pagkagusto ng person na ito sa iyo. Kasi kahit hindi ka nakapag-ayos, gusto ka pa rin niya. Ang tingin niya, mas charming ka pa kapag simple ka lang. Para naman sa ilan na nasa relationship, kailangan yung mag-usap ng person mo at magkaroon ng teamwork. Hindi naman niya hinahangad na magsakripisyo ka para sa family o relasyon kasi yung time mo ang gusto niyang magkaroon kayo. Dalawa kayo sa relasyon kaya kailangan magtulungan kayo para marisolbahan kung ano yung dapat nangyayari sa relasyon. Kailangan ng clarity kung ano yung dapat simulan at dapat tapusin.
Guys, general reading ito kaya kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na rin magpalit kung si person mo ba ito or ikaw. Ito yung cards para sa relationship. The High Priestess, 8 of Cups at 10 of Wands. Sa cards ng person mo, male energy ang ipinapakita doon. Dito sa relationship, ang ipinapakita ay female energy. Kahit na ang ilan sa inyo, yung person mo ang nag-abandona sa relationship, ikaw yung naunang nag-let go. Kung ikaw yung nag-abandona, ibig sabihin, tinapos mo na talaga yung relasyon mo or connection sa person. Kaya sinabing ikaw yung nag-let go sa relationship. Sa mga unang cards mo pa lang pinapakita na nabawasan na unti-unti yung pagmamahal mo sa person mo. Kasi marami ka nang hindi alam sa person mo at saka nagkaroon na ng hangganan. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, kaya masama yung pakiramdam mo, ang ilan pregnant ka, or dahil na rin sa stress. At saka ang ilan sa inyo, natulog ka naman, pero pag gumising ka parang pagod ka din. Kasi masakit yung likod mo o kaya balikat. Magkaroon din ng time na i-relax yung katawan mo o kaya magpamasahe. Sa professional. Sa ilang single, yung potential person, nakikita niya sa'yo na mahirap kang suyuin or yung mapaibig, anuman ang gender niya. Pero yung potential person, bukod sa kanya, meron pang ibang nagkakagusto sa iyo na sinabi rin sa kanya. At ang tingin niya, yun yung mas magugustuhan mo kaysa sa kanya. Kaya nakikiramdam lang muna siya at nagfo-focus sa kung ano yung meron siya ngayon. Nabanggit ko na yung relationship kanina, kaya ito na yung outcome na card. Itong Knight of Pentacles, kung ano man yung mga napagdaanan mong mahirap na sitwasyon sa nakaraan, ito yung nagpatatag sa iyo. At ito yung mas magbibigay ng clarity para sa maganda mong future. Matututo ka na kasing makaramdam sa kung ano yung totoo at hindi. Itong Queen of Swords naman ang nagsasabi na yung mga problems mo, wag mong sarilinin lang. Nakadalawang cards ka na. May mga tao na willing na tumulong sa'yo or magbigay ng advice, lalo na yung mga elders or family member mo. Itong Four of Wands, katulad ng sinasabi ng Queen of Swords, na yung suporta ng family, ng kaibigan, ay tanggapin mo. Kasi hindi naman palaging malakas ka. Lahat naman tayo nakaka-experience niyan, na hindi natin kinakaya mag-isa yung problem. Kung hindi sasabihin sa loved ones or friends, ay gagawa ng paraan na para makalimot. Para unti-unti magkaroon ng katuparan yung mga gusto mong mangyaring positibo sa buhay. Pero sa mga naging broken-hearted, mas promising na yung next na magiging karelasyon. At saka sa mga nag-abandona sa relationship, kung inabandona mo na ito, mahirap nang bumalik. Kasi sinabi na sa mga cards na nag-let go na yung person. At saka ang ilan sa inyo, hindi third party ang unang naging problema sa relasyon, kundi yung kakulangan sa communication at saka yung oras. Kaya kahit gaano man kaliit yung problema nyo ng person mo, kailangan na pag-uusapan nyo na. Thank you nga pala guys.
sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo. At yung nasa baba naman, yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Aquarius, Aries, Scorpio, Libra at Leo.